ang prosekusyon sa Senate Impeachment Court. Buksan na raw ang sinasabing BIR box. Inaasahang laman nito ang tax records ng mag-asawang Vice President Sara Duterte at Attorney Man Scarpio. So since we are in the marking of exhibits, this is the proper stage na kailangan na rin siguro buksan yan para magkaroon na ng inventory of the contents of that particular. Masyado kang bida-bida. Marunong ka pa sa Senate trial, Senate court. Marunong ka pa sa mga senador. And yung sa confidential funds naman, no, isang araw pa, naghiwalay-hiwalay na talaga yung mga groups. Marami nang ginawang mga marking stations. So that's why we're optimistic. No? I wouldn't say confident, but at least optimistic na matatapos kami. Yung umpisa ng trial sa July 6, tuloy na tuloy po yung July 6. I think naman, even if we have another day tomorrow or up until Saturday, I think the scheduled date of the start the trial will remain fixed at the 6th of July. Pangilinan. Mga sandamukal din ng mga pulpul na mga senador. Diyos ko po. Gusto ko lamang pong sabihin na tama naman po ang paggawa ng batas nitong Juvenile Justice Welfare Act dahil ito po ay alinsunod. Tama naman daw po. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman tayo. Si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Eto na. Pinabubuksan ng green box. Nagpapatawa ba kayo? Hindi nyo ba alam na hindi naman kayo pwede mag-utos at mag-command at magdikta kung bubuksan ang green box? Nagpapatawa kayo? Kakapal ng pes nyo Siyempre bago natin pasadaan ang mga balita ngayon, pagtanggap ng maleta mula kay Saldico, maring tinanggi ni Keso. Kumuha pa ng kakampi. Kumuha ka pa talaga ng mga bayaran mong kakampi sa bagay, kilala ko naman yung mga, dati nga nagpapahanap ka na talaga niyan Di ba? May talaga nagpapakonta ka na ng mga bayarang bulager Kahong naglalaman ng tax record ni Bibi Sara, pinabubuksan sa pre-trial. Hunghang! Sino ang papayag buksan yan? Wala kayong karapatan. Nabuksan ang box na yan ng BIR o tinatawag nilang green box. Nakakatawa kayo. Nakakaawa kayo. Kasi gigil na kayo, ma-impeach at ma-convict si Bibi Sara. Diba? Sino ba magpapasya niyan? Wala ho kayong karapatan magpasya. Kayong mga nandyan sa yung mga prosecution team, yung mga durobo na nagpa-impeach kay BP Sara, wala ho kayong karapatan. Pabuksan kung ano ang nilalaman. Doon, sino ba ang magdidikta? Bukod tanging hindi na pwedeng buksan ang selyadong green box ng Bureau of Internal Revenue o BIR na naglalaman ng tax record ng Vice President. Hanggat hindi ito inaaprubahan ng Senate Impeachment Court. Huwag na kayong magpumilit. Mga durobo. Alamin nga natin yan. Base sa Constitution at sa ating rules ng both houses, only the Senate. Hindi pa pala to. Nauna kagad na pindot. Ito pala yung issue kaugnay sa impeachment trial laban kay Vice President. Ngayon, parang depektibo yung impeachment trial na ito o yung laban kay BP Sara. Depektibo at walang kagana-gana at walang matibay na ebidensya para makakuha ng conviction. Ngayon, siyempre, andyan po yung joint button, pumindot ka na at sa dulo ng ating video, yung shoutout segment natin, baka isa ka na sa ating, nasa shoutout. Murang-mura lang po yung kung gusto mo sumali sa joint yung ating komunidad, andyan po, bumaba na ho ata. Pinababa na natin yung, yung membership. Baka gusto nyo lang. Wala naman sa pilitan. Andyan yung joint button, mamimili lang kayo kung saan kayo naangkop. Pero ito, simulan natin Can subpoena the tax records, hindi ang House Committee on Justice. Sa tingin ko, walang nexus na na-establish or link ang prosecution para ipasubpoena itong tax records ng mag-asawang Duterte. Very
defective yung articles of impeachment na final ng House, with all due respect. With all due respect, ha? Wala ka ng kalasa-lasa, depektibo, kumbaga walang matibay, hindi matibay na ebidensya o pwedeng ibasura, depektibo, sira, kung ano man gusto niyo itawag diyan sa hinaing article of impeachment. Yan ang pananaw ni Atty. Manny Luna dito. 'Di ba? Kung iisipin nyo, para sa kanya depektibo, paano pa sa atin? Ibabasura natin lahat para wala na akong pag-usapan diyan yung article, lahat yan, yung 4 na complain. Ibasura na natin. Masyadong blatant and brazen itong House panel. They do not really know what they are doing. Medyo kulang sila sa eksperyensya. Pag inadapt ng depensa ang exhibits ng prosecution, ibig sabihin, there's really a very big problem ang prosecution. Depektibo ang mga ebidensya at ginagamit, pwedeng gamitin laban sa kanila yon. And that severely weakens case like in this particular proceeding. So, halos lahat ng ebidensya na minamarkahan nila or ni-request nila ay inadapt ng depensa. So, ibig sabihin, their case is really very weak. Weak na weak talaga. Kaya kayo mga yung mga prosecution team, huwag nyo na akong pag-aksayahan pa ng panahon yan. Umatras na kayo dahil wala naman kayong kagana-gana. Hindi namin kayo nakikitaan ng sigla para maipanalo nyo yung sinasabi nyong impeachment labang kay BP Sara. Unang-una, bakit? Nasaan ba kayo nung nagmamarking? Hindi nga daw kayo makita ng mga defense team eh. Tapos, magsasabi kayo na, sinisiraan kayo. Wow! Tigil-tigilan nyo kami. Pagtanggap ng Maneta Mura, ay mamaya na yan. Alam naman natin tumanggap yan, kaya nga bumaligtad yan eh. Dahil iyakin ho yan si Quezon. Ngayon, meron silang banat dito. O sige na, ikaw na, pag-usapan ka na namin. Total, andyan ka na eh. Ngayon, ang mama ho, kumukuha na ho ng kakampi. Ibig sabihin, hindi siya pinapatulan ng ibang mga vlogger, doon siya sa bulager, kumampi. Paano ka papatulan ng mga vlogger ng mga Duterte? Paano ka pakampihan? Isa ka nag-judge. Andun ka na. Nasa linyada ka ng mabuti. Binalik mo pa yung sarili mo. Kilala nyo ba yan? Yung unang nag-judge kay BP Sara. Yung unang nag-judge sa matitinong senador. Siya yung unang bumaligtad. Alamin natin kung sino siya. Kilala nyo yan. Ngayon, nakakuha ng kakampi. Kakampi niya, mga bulok pa. Mariing itinanggi ni Senator Francis Chis Escudero ang paratang ng 18 dating sundalo na isa siya sa mga tumanggap umano ng maletang naglalaman ng pera. Actually, hindi lang 18 Marines na nagparatang sa'yo. Ombudsman din na nagsalita. Kaya ka nga nakasuhan eh. Tapos ngayon, pinagluloko nyo kami, no? Wala pa yung 18 Marines, yung pangalan mo, sumambulat na dahil may plunder, dahil daw doon. Comelec din nga rin nagsabi daw, di umano eh. Di ba sinabi? Sino yung nagbibigay ng ilan? Para doon sa campaign fund. Di ba? Ayun yung bukod tanging sinisiwalat at inuugnay sa'yo. Ngayon sasabihin nyo, nang dahil sa 18 Marines, at sasabihin nyo, walang katotohanan. Saan ba una lumabas? Hindi, nagtatanong lang ho kami. Baka mamaya naman, gumagawa na naman kayo ng sarili nyong istoryahe. Gumagawa na naman kayo ng kwento. Sa 18 Marines nyo na naman nakuha. Isisisihin nyo naman sa 18 Marines. Wow! Ang sakit nyo sa ulo! Na-kickback mula sa mga maanumalyang flood control projects. Sa kanyang podcast, sinabi ni Senator Chis na hindi na niya ikinagulat ang pagdadawit sa kanya sa usapin dahil naniniwala siyang bahagi lamang anya ito ng tapunan ng putik sa politika. Nako! No, hindi ka pa bumabaligtad, pwede ka pa namin ipagtanggol. Pero ito, hindi na ho, ayaw namin kasi, hindi namin pwedeng yan, hindi namin pwedeng tanggapin na kayo ang sumira, Kaya naniniwala kami doon sinasabi, na merong ilan,
300 million o 500 million daw di umano na campaign fund. Ha? Iba pa ito eh. Di ba nga kinasuhan ka na, lalabas na nga yung warrant of arrest, nang bigla-biglang nawala ang issue kasi nga lumipat. Ang sakit niya sa ulo. Kami pa iintindi sa inyo. Ngayon, magmamalaki kayo, wala na kayong kaso. Ngayon, sasabihin nyo, sinisiraan kayo. Ngayon, batuhan sa politika ng putik. Wow! Ka-Diego! Tama ba yung sinasabi ng mama na ito? Kung kayo ang tatanungin, ha? Ano ba yung pananaw nyo dito sa mamang ito? Kung hindi pa ito luminya sa mga Duterte, hindi maliligtas ito eh. Eh ngayon, pinilit sirain ng kanyang pangalan o kanyang karir sa politika, sumanib na naman doon sa mga durobo. Paano? Eh ayaw nga maloob. Ayaw nga ayaw maoblo. Kaya kahit mali, pinasukan. Pero giit ng senador, walang katotohanan na tumanggap siya ng maletang may pera dahil matagal na umano silang may hidwaan ni dating Congressman Zaldico. Yan yung statement ni Zaldico. Eh, sino ba si Zaldico? Appropriate chair. Siya ang nagkokontrol ng kaperahan. Tapos hindi kami maniniwala sa sinabi niya. Ano kami, pinanganak kahapon, ha? Talaga naman, oh. Kahong naglalaman ng tax record ni Bibi Sara, pinabubuksan sa pre-trial. Oh, nangangarap na naman kayo ng gising. Itong mga ito, yung mga gusto magpabukas ng green box, tila baga nangangarap kayo, at nag-iilusyon na naman kayo, nakala nyo, nasa inyo ang beat. Malabo. Pag yan pinakailaman nyo, mananagot kayo. Hindi pwedeng buksan ang selyadong green box ng Bureau of Internal Revenue na naglalaman ng tax record ni Bibi Sara. Bakit hindi ito inaaprobahan? Dapat hanggat hindi ito inaaprobahan ng Senate Impeachment Court. Maliwanag. Nakabinbin pa ang desisyon ng korte sa kahilingan ng House Prosecution Team na ipabukas at inventoryin ang laman. Nako kayo, wag ho kayong mananaginip ng gising at mag-utos-utos na buksan ang green box. Bakit? Mananagot kayo. Hindi pwedeng buksan hanggat hindi sa Senate trial. House Prosecution Panel sa pre-trial ni Vice President Sara Duterte ang kahong-kahong naglalaman ng kanyang tax records. Posible raw kasi nitong mapalakas ang mga ebidensya laban sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente. Yan po ang Express Report ni Mayan Los Baños. Sa ika-4 na araw ng pre-trial conference, may hiniling ang prosekusyon sa Senate Impeachment Court. Buksan na raw ang sinasabing BIR box. Inaasahang laman nito ang tax records ng mag-asawang Vice President Sara Duterte at Attorney Man Scarpio. So since we are in the marking of exhibits, this is the proper stage na kailangan na rin siguro buksan yan para magkaroon ng inventory of the contents of that particular. Masyado kang bida-bida. Marunong ka pa sa Senate trial, Senate court. Marunong ka pa sa mga senador. Manalo ka muna ulit na pagka-senador bago ka magbida-bida, ha? Kung makapag-utas ka, kala mo senador ka. Senador ka ba? Dati yon. Hindi na ngayon. Hindi ka nga nanalo sa pagkakongresista sa distrito, eh. Ang pinanalo mo party list. Kasi wala na ho naniniwala sa'yo. Bibida-bida na naman kayo. Buksan. Mukha mo! Buksan. Buksan. Mapapahiya ka at walang magbubukas sa pagpapasya ng BIR box nakasalalay sa impeachment court. Totoo naman ho yan. BIR box. Posible raw itong magamit na ebidensya sa impeachment complaint tungkol sa umano'y unexplained wealth ng bise. Kasi, nanggagalaitin na kayo dahil, sabi nga ni attorney, yung article of impeachment ay depektibo. Kaya gumagawa na naman kayo ng istorya para makakuha ng ebidensya kuno.
Pabubuksan nyo ang green box para saan? Makakuha kayo ng konting impormasyon at yun naman ang gagamitin nyo para dito kay Bibi Sara. Kakaawa, wala na ho silang ebidensya. Humihingi pa ng palugit hanggang Sabado. Imbis na dapat ngayon magtatapos itong marking, humingi ho ng palugit hanggang Sabado. Paano? Hindi ho sila gumagalaw. Ayon niya sa video, At sinabi ng mga abogado ng defense team na hindi nila nakikita ito. Diba? Aray ko, Karudi. Wala na silang matinong mga ipambabanat kay BP Sara, pati yung green box na hindi naman dapat buksan. Doon sa Senate trial dapat buksan ay hinihiling nila para saan? Dagdag ebidensya. Alamin natin to, nakasalalay sa impeachment court ang pagbubukas ng green box. Mananatiling selyado muna ang kahon mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte at asawa nitong si Atty. Manasseh Carpio. Ito ang inihayag ni Senate Secretary at Clerk of Court na si Atty. Renato Bantug Jr. nang matanong tungkol sa naging hiling ng House Prosecution Panel na buksan ang nasabing box. Ang naturang kahon ay hindi binuksan noon sa pagdinig ng House Justice Committee dahil Kasi nga, bawal. non-disclosure provision sa National Internal Revenue Code. I wouldn't want to preempt any decision on that. Again, there's no set and definite rule for that, but it's something that I would need to discuss with the Senate President, and I'm sure he would also consult the other members of the Senate on how to best address that issue of that box. Paliwanag ni Atty. Bantug Jr., ipapaalam niya muna sa impeachment court ang nasabing manifestation ng prosecutors at nasa pagpapasya na ng korte kung bubuksan ito bago pa man magsimula ang paglilitis sa pangalawang Pangulo sa July 6. Hindi nga ba pwede? Ang kukulit nyo. Diba? Kaya nila gusto yan, dagdag na naman yan kung ano naman ebidensya na ipanglalaban kay BP Sara. Makakakuha na naman sila kumwari. Kasi gigil na gigil sila kasi yung mga sinasabing impeachment article o article of impeachment wala nga ho, walang gana, kumbaga nakakaumay. Hindi mo pwedeng pagkatiwalaan. Hindi matibay na panlaban kay BP Sara kaya nandadampot at nanlilimos na naman sila ng panibagong ebidensya. Ipatatapat na naman nila kay BP Sara. Ngunit hindi humaari bukod tangi ang impeachment court o Senate trial lang ang makakapagbukas nito. Lilinawin niya ni Atty. Poa at mamaya meron ako ipapakita ng video sa inyo. Naku, balik natin yung usapin sa juvenile. Sino ba pala ang nagmungkahi niyan? Naku, may mukhang bibirahin ata dito yung kagrupo niya. Ito si Tolpok noon against dito. Sa panukala ni Coco Matching. Ngayon parang hinipa ng hangin na iba ang istorya. Sa dulo ng ating video pag-usapan natin yan. Atty. Poa, ano ba yung mga paliwanag? At ano naman yung mga pinagtatanong nila sa inyo? Huwag kayong masyadong magbibigay ng impormasyon. Baka makakuha sila at may pantapat sa inyo. Dahan-dahan lang. Do you have anything to report regarding the progress of the pre-trial and marking? Yeah, thank you for asking that question. I think we're doing well, at least on the defense side, and I think even in the prosecution side, but probably best to ask them, no? But we are very optimistic that we will be able to finish by end of day today yung ating pre-marking. Maganda yung naging progress kahapon and even this morning. So at least dun sa marking station ko, the one that I'm handling, I think we will be able to finish by 3-4 p.m. I also consulted my co-counsels sa defense team and sila din, they're very optimistic na matatapos din nila yung marking, kanya-kanyang marking nila. So yeah, hopefully matapos talaga. Of course, hindi natin alam kung magkaroon ng complications sa mga documents this afternoon, pero we're very optimistic na matatapos by end of day today. Kung ma-extend man, baka tomorrow
Yun na yung latest siguro. Sir, nakalista si Mary Grace Piatos at si dating ombudsman na Sigop lang. Huwag ka magsasalita, Attorney Powa. Huwag ka magbibigay ng impormasyon yan. Baka dagdag at bawasan na naman nila at kumalat na naman kung ano-ano. Kailangan simple lang tayo. As witnesses ng prosecution, anong implication nun sa inyo and anong gagawin po niya? Wala naman po. Sa amin naman po, yan naman prerogatiba ng prosecution kung sino yung mga witnesses nila. So definitely if they're presented, we will be ready to cross-examine them. Pero ano sagot niyo sa PIR box? We will be filing po yung aming official and formal response doon sa manifestation ng ating mga kasamahan, mga kaibigan sa prosecution. We are planning to file that by tomorrow. Wala pa sir kung payag. Matatapos, kung plan nyo matapos today yung pre-trial, ano pa po ang point by tomorrow magpa-file doon? Well, yun naman po ay hindi naman ang desisyon din po niyan ay sa impeachment court. Tama. So if hindi naman wala naman pong nagiging implication na we will file our comment by tomorrow. Until 7 p.m. pa rin kayo, sir. Today, I think yes, but we're hoping na na hindi na kailangan umabot sa ganun. What are the articles left for marking, sir? Both articles are still there, Articles 1 and 2. But as you know, nagkaroon ng 2 marking stations na. 2 groups na yung sa Article 2 and yung sa confidential funds naman, isang araw pa. Naghiwalay-hiwalay na talaga yung mga groups. Marami nang ginawang mga marking stations. So that's why we're optimistic. I wouldn't say confident, but at least optimistic na matatapos kami. Sir, kayo pa rin ba as witness during the trial? Ako po? Listed ko ba sir? Yes, I think the prosecution listed me and I don't have any problems with that. Pwede naman because lalo na kung ang tatanungin naman nila ay matters that are not pertaining to my role as counsel of the Vice President, wala naman sigurong problema. And if they really wish to call me as a witness, katulad ng ginawa nila sa Committee on Justice, hindi ba? Wala naman tayong problema doon. Yan simpleng sagot. Pero doon yung mga ibang nagdadrama Nagtatanong na kung ano-ano pero dapat hindi masyadong magbibigay ng impormasyon si Attorney Powa kasi nga yung ibang stream diyan dadagdagan. Kung tama ang sasagot mo, babawasan, sabi ni Aling Ledesma. Kilala nyo naman kung sino sila. Kaya ang pinaniniwalaan ko lang na stream media diyan talagang SMNI, Net25, yung the rest, kayo na bahala. Yung komento nyo. I-komento nyo kung ano yung paliwanag. Nako, bumanat na naman ito si Ilong Ranger. Maraming bansag ito Ano naman kaya ang kanyang banat at nagpa-press conference na naman ito. Mama, paki-explain nga at sasagutin ka ni Aling Ledesma maya-maya kung ano naman yung gusto mo gusto mo at ano naman yung pananaw mo dyan. Marking ngayon pong araw na ito. Naku, naglalabasan sila. Hindi nga ito nakita nung isang araw, sabi ni Attorney Powa Diba? Dahil hindi raw makita ngayon. Ang bibilis nila kasi gusto nilang madaliin. Kaso, wala sila at hindi tumutulong sa pagmamarking. So, barring any delays, hopefully matapos by... Delay na nga Ngayon dapat Ngayon hingi kayo ng extension. 4 or 5. The latest, the end of the day, which is 7 p.m. All articles na yan, sir? Yes, hopefully. So, yung most optimistic po naming assessment, around 4 or 5. Tapos po yung marking today. So walang dahilan, sir, para ma-delay yung umpisa ng trial sa July 6? Tuloy na tuloy po yung July 6, sir? I think naman, even if we have another day tomorrow or up until Saturday, I think the scheduled date to start the trial will remain fixed at the 6th of July. Sir, paano yun? Magbibigay pa lang ng reply yung defense dun sa BIR box. So that means, sir, matatapos yung pre-trial conference nang hindi nabubuksan yung BIR box? Well, pwedeng ganun po yung maging situation. Pero I'm quite certain there will be a marking today of the box itself. Sorry nagbida-bida ka na naman. Mabubuksan yung box ngayon? Hindi ba pwede? Sino ba kayo at para pabuksan nyo kung ano yung laman ng box o yung green box? Di ba sinabi nga doon, hindi impeachment, hindi pa nagsisimula ang impeachment court, ang impeachment trial. Bakit pabubuksan nyo? Impeachment trial ang sinasabi ko Di ba? Sa Senate nyo makikita, dapat lang doon mabuksan. Kung walang magdidesisyon ng mga Senate judges, huwag kayo magbida-bida.
Huwag kayong gumawa ng sariling yung rules dahil wala ho kayong, hindi ho kayo kasali. Taga-marking lang kayo, ha? Taga-latag lang kayo ng mga ebidensya pero hindi kayo magdidesisyon. Pwede ba yung box mismo talaga? Sealed the box? No, sealed. Kasi yung box na lang. I think yun po yung pwedeng I think that is what will happen today. Maybe the box will be marked itself. No? Even if the Nako, pabubuksan nyo. Ewan ko lang ha, hindi ko sure mga kasama. Baka mamaya, binobola lang tayo nito. Na pati, siyempre kung ima-mic yun, bubuksan nga yun. Pero hindi nga pwede. Saan ba pwede buksan? Sa Senate trial. Tapos, period. Wala na kayo ibang gagawin. Maghintay kayo sa Senate trial. Ngayon, ito, back to you ha. Mababack to you dito. Kung ano yung ingay nito ni Mr. Tolfuk, dito kay Kiko Maching, nakakatawa ho sila ngayon. Bakit? Oo, parang na-back to you sila. Panoorin nyo to. At kayo na ho ang bahalang humusga. Ang tapang-tapang mo usigin. Si Coco Maching. Noong ikaw ay, ang tawag sa'yo? News, ano nga yun siya? News anchor o ano ba siya sabi niya? Press. Ang igay mo. Minumura mo pa nga eh. Ngayon, magkadikit kayo sa Senado, tapos, wow. Alamin natin to ha. Ano ngayon hahabulin ng Estado ang mga minor de edad na 15 anyos ka, di ba? Marami ka nang alam. Panoorin nyo yan ha. Binatikos niya noon yan. Pero binawi niya yung pambabatikos kasi nga parehas na silang senador. At pakaalyado niya pa. Ngayon, dito nyo mapapatunayan kung hindi lang pala manggagamit, napakasinungaling pa. Sabi ni Aling Ledesma yan. Nasa 13 kasi first year, 14 second year, 15 third year. Third year high school na ang 15. Marami ng kalokohan ang 15 years old senador. Ewan ko ba? Pero pinagkakataka ko rin kasi. Bakit naman? Sino ang pinapatungkulan niya dito? Si Coco Maching. Pinaprubahan ng mga kasamahan ni Kiko Pangilinan. Mga sandamukal din ng mga pulpul ng mga senador. Diyos ko po. Gusto ko lamang pong sabihin na tama naman po ang paggawa ng batas nitong Juvenile Justice Welfare Act dahil ito po ay alinsunod Tama naman daw po ang paggawa ng batas ni Coco Maching. Sinungaling, ano? Kung di sinungaling, bendalo. Sino pa maniniwala sa inyo niyan? Noong una, batikos ka. Meron pa sa sinabi, pag daw siya maging senador, tuloy mo. sunod doon po sa pinirmahan natin sa United Nations Convention on the Rights of the Child na sinasabing hindi dapat babaan ang edad ng criminal responsibility bilang miyembro po ng United Nations. Kakahiya, ano? Ito pa, hindi pa tayo tatapos dyan. Ang Pangilinan ka eh. Dagdag ka pa sa problema ng bayan natin imbis na makatulong yung batas mo. Ibasura yung batas mo. Sa 2022, tatakbo ako Senado para ibasura kayong punyetang batas mo. Tatakbo ka pala. Nanalo ka. 2025, nanalo. Ang angas ng mama, ano? Tapos ngayon, sabi niya, ano sinabi niya nung kanina? Sinasang-ayunan niya, okay naman daw. Iba talaga nagagawa pag marami ng pera. Ang tama, nagiging mali. Ang mali, nagiging tama. Ang baluktot, nagiging tuwid. Ang tuwid, bumabaluktot. Walang magsibak sa batas mo na potragis na Juvenile Justice Law sa 2022. Ako ang sisibak yan. Kung hindi ko masibak yan, sibakin ko yung mukha mo. Punyetang batas yan. Kinain lahat ng sinabi, ano? Ay, nako, ang hirap paniwalaan yung mga gantong tao. Puro ngaw-ngaw. Nung naging senador na, lahat ng sinabi, kinain, pati suka, sabi ni Aling Ledesma. Kakaawa. Diba? Sa bagay,
Oh, buti na lang nakaisang termino ka. Dahil sa susunod, wala na po. Sabi ni Aling Ledesma, promise, period. Yung mga bumoto, ha? Ano ngayon? Ano masasabi nyo? Ano masasabi nyo sa pinagmamalaki nyo? Ayan. Noong una, ang tapang-tapang, yung jubilant na yan, binabatikos. Nung magkasama na sila, senador, okay naman daw. Walang problema, aray ko. Diba? Kaya kung umabot ka sa ating video, ako naman ay maglalambing sa inyo. Pakilike and share nyo ang video natin. At syempre, tulungan natin si Mang Banat. Maabot ang kanyang mga, yung subscriber na dapat niyang ihitulungan natin. Kasi magaling Ito kanyang YouTube channel. Lagi ko siyang pinapanood. Talaga namang, matikas at bumabanat din. Ayan Mang Banat. So, ayan tulungan natin Paramihin natin ang kanyang kanyang channel o kanyang mumunting channel para makatulong din tayo at makatulong din siya sa atin. Kaya kung ako sa inyo, subscribe nyo na. Sabihin nyo, dahil kay Kuya Goods, tinulungan ka namin. Salamat naman po. At syempre, ito na tayo sa shoutout segment natin. Hindi tayo magtatapos hanggat hindi tayo nakakapag-shoutout sa inyo. Shoutout kay Sir Jose Lu Terto ng Kidapawan City. Rachel Ann Karandang, shoutout sa iyo. J. Morales ng San Mateo Rizal. Gloria Garin, si Ma'am Garin, shoutout po sa iyo. Sir Romulo, yan pakapi-kapi lang sa Bacolod City. Shoutout po sa iyo, Sir Romulo de Vinagracia at Elisa May. Yan, nabasa raw ang pangalan niya. Salamat po at lagi kayo nakantabay. Tutok lang po kayo sa ating channel. Palaguin natin, paabutin na natin ng 1 million subscribers. 1 Mupa. 1 Mupa, shoutout sa iyo, Melanie Moyan, shoutout po sa inyo. Si Ma'am Julia Sugiyama, lagi nakaantabay sa atin mula Japan. Yan, shoutout po sa inyo. Romulo de Jesus, shoutout po. RJBNP, shoutout po watching from Kuwait. Ses Gamban, shoutout po mula naman ito sa California, USA. Yan kay Ses Gamban 5322, shoutout po sir. Daniel Eludo shoutout naman. Shoutout po sa inyo Sir Daniel Eludo. The guy with the glasses, shoutout po. Melba Dayo, Melba Poli Dayo. Shoutout po sa inyo Ma'am Maribel Perpetua. Yan, shoutout po sa inyo Flaviano Seneres mula Cainta Rizal, shoutout po sa inyo. Catherine Perez, shoutout po sa iyo. Analisa Pascua, shoutout po sa inyo. Joel Lumagdao, shoutout po sa inyo. Sonol Operio, shoutout po sa inyo. Fortunato Montero, at shoutout po sa inyo Belen De Leon. Ayan, shoutout kay Sir Jose Jer Kalihig, shoutout po sa inyo. John Mangarey, at shoutout kay Jarel de la Cruz. At syempre, Bibing Dian, shoutout po sa iyo, Diong Puyong, shoutout sa iyo. Dennis Basilan, nagpapa-shoutout mula sa Anto. Sir, shoutout po. Judith Estorra, shoutout po ng bonggang-bongga, Melba Malihan, shoutout po. Erlinda Chess, kay Ma'am Dabanusan, shoutout po. Bonitaco, 3970, shoutout po. At Seyong, shoutout po sa iyo. Lilibet San Pedro 6861, shoutout po. Benedictan 5127. Ano kaya pag natin para tayo ng bibingo? Gloria Garina. Mabel Perpetua. Ayan kung umabot ka sa ating video at sa shoutout segment natin. Ma'am Maribel Perpetua. Ayan, Dulce Mores. Arnold Maglangit. Rodrigo San Diego. Shoutout po sa inyo Boyak, shoutout po. Wela Bonu, good job. Salu, shoutout po sa inyo. Josephine Hein Ednalgan, shoutout po sa inyo Ismael Manalo, Noel Bautista Gini, Edwin Ramos, Helen Gumapak, shoutout po sa inyo ng bonggang-bongga. At kung umabot kayo sa ating shoutout segment, ako ay maglalambing, paki-like and share ang ating video. Hanggang sa muli, bye-bye!